Kaibigan, purihin ng Panginoon Diyos sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang mga makapagpababagong salita ng ating Panginoon Diyos. Sa oras na ito ay magbibigay tayo ng patuloy na kaalaman patungkol sa ating leksyon na ito'y tunay na kapayapaan ang bunga at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mo, kaibigan, na subaybayan ang programang ito upang lalo mo pang maunawaan ang layunin ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko lahat ng mga viewers natin dyan sa Dilasag, ganoon din sa Bansud, sa South Australia, Brazil, Paris, Richmond Hill, ganoon din sa Ontario, sa Pennsylvania, Europe, Banaba West, Balayan, ganoon din sa Laurel, Batangas, sa Baisa, sa Nara, sa Bawan, sa Metro Lucena, ganoon din dyan sa Biduang, Pamplona, sa Pasig, Sariaya, Binalbagan, Bungabong, sa San Jose, sa Tarlac, dyan sa Nelac, ganoon din sa Artacho, sa Kawayan, sa Zamboanga del Norte at sa Butuan, at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, ganoon din sa mga hindi pa nabanggit. Pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos at purihin ng Panginoon sapagkat maraming mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube comment section natin na ito'y binabahagi pa ang programang ito sa iba at patuloy na nalalaman namin kung saan nakakarating ang programang ito. Ganon din sa mga ginigiliw naming mga sumusubaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na pinapalakas ng ating Panginoon Diyos. Muli, ang ating mga kasama dito na mga lalaki ng ating Panginoon Diyos ay si Pastor Marvin Diaz. Siya po ang ating Minister Secretary at ganoon din siya ang NDR-IEL dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Ray, Pastor Jules, at lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Nawa ang Panginoon ang siyang sumainyo. At nais ko ding batiin yung mga kapatid dyan sa San Ildefonso, Bulacan at dyan sa Santa Maria, Bulacan. Maraming pong salamat sa masigasig na pananampalataya na nakita ko po dyan at sa inyong pagdiwang ng inyong mga anniversary. Maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez, ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Marvin. Salamat muli sa Panginoong Diyos na tayo ay nagkaroon ng pagkakataon upang pag-aralan natin ang mga ginito ang salita na kung saan ito ang gumagabay sa atin sa ating paglalakbay sa mundong ito. At binabati natin lahat ang ating mga kapatid mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapatid natin sa ibayong dagat. Sana ay patuloy na inyo pong binabahagi ang atin pong mga pinapag-aralan na mga tema tungkol sa atin pong pag-aaral ng ating mga leksyon. Sa ating pagpapatuloy, hilingin natin uli si Pastor Jules sa pangunguna sa panalangin. Minamahal naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo na muli ay binigyan nyo kami ng pagkakataon upang buksan ang inyong mga salita. Amin pong inihiling sa pamagitan ng banal na Espiritu na kami po sana, O Diyos, ay gabayan upang ang lahat ng mga mamutawi sa aming mga labi ay magbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin at kami magpatuloy na maglakbay sa mundong ito na kung saan ay tapat na naglilingkod sa inyo. Salamat po sa pagkakataon at amin na pong dinudulog, O Diyos, ang aming gagawin na pag-aaral. Ito sana'y magbigay ng papuri sa inyong pangalan, sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ating pang-11 paksa
na pag-aaralan natin ngayong linggo ay may pamagat na mga kabiguan or setbacks dun sa salitang Ingles, mga kapatid. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Roma 5:3 hanggang 5. Ito pong sinasabi. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Napakaganda ang ating leksyon. Noong nakaraang linggo, napag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi at pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Ngayon naman ay yung setbacks or kabiguan. Na ang pinakamalaking tanong na ating sasagutin ay paano tayo dapat tumugon kapag dumating sa ating buhay ang mga bagyo, pagdurusa, o kaya kabiguan o pagkaantala. Pinapaliwanag dito nito ang katotohanan sa Roma 5:3 hanggang 5 na ang kapighatian ay maaring magbunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay humuhubog ng matatag na karakter. Ang karakter ay nagbubunga ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa mga puso ng mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya talakayin natin ang ating leksyon sa 3 punto, kaibigan. Ang 3 punto na ito ay nagsisimula sa letter T. Ang unang T ay trusting faith. Ibig sabihin, trust Jesus in the storm. Ang pangalawa ay touching faith. Ibig sabihin na ay reaching out to Jesus. Ang pangatlo naman ay triumphant faith. Ito ay see God's bigger picture. Ang mga ito ay tatalakayin natin. Pangunahan tayo ni Pastor Marvin. Ang unang punto na trusting faith. Trust Jesus in the storm. Ibigay niya sa atin. Magpapaliwanag ang background niya at ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Pastor Marvin? Itong lesson natin ngayon, Pastor Ray, Pastor Jules, ay hindi siya idealistic. Bagkus ito ay ipinapakita niya yung negative side. Negative side na kung saan pag in-approach mo ito ng positive side, nagbibigay ito ng kalakasan ng pananampalataya. Kasi tayo bilang isang mananampalataya ay we walk by faith, not by sight. Okay. Ito ang sabi doon sa 2 Corinto 5:7. Pagkatapos natin mabasa ito, i-define natin ano bang ibig sabihin ng setback. Pero basahin muna natin itong talatang ito. 2 Corinthians 5:7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So, tayo bilang isang mananampalataya, lumalakad tayo na mayroong pananampalataya, hindi by sight. Bakit pinangunahan tayo ng ganito ng ating Panginoong Hesus na kinakailangan lalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya? Dahil along the way, may mga setbacks. Hindi upuan sa likod dito, ha? Setbacks. Setbacks. Ano bang ibig sabihin ng setbacks? Ito ay ang ibig sabihin to difficulty, delay, failure, disappointment which temporarily hinders the progress or success. Kaya natin ito yung setbacks. Ulitin ko yung definition para maintindihan natin. Ito ay kahirapan, kapighatian, ito ay delay, ito din ay pagkabagsak, at ito ay disappointment, na kung saan ito ay nagbibigay ng
hindi ka nais-nais sa karanasan ng isang mananampalataya. Kaya, bakit natin pinag-aralan ito? The moment na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, hindi lahat ng panahon ay bed of roses. Ito ay panahon ito na kung saan ang isang mananampalataya pinapadaan ng Panginoon sa ditor. Kaya itong setbacks, para po maintindihan natin, ay ito ay ditor sa buhay ng isang mananampalataya. Anong mga ditor ito? Minsan nakakaranas tayo ng paghirap, karanasan sa pananampalataya na hindi ma-explain, at minsan may karanasan na Bigo. minsan sakit na hindi gumagaling. Ito ay itanggap natin. This is the reality. Ito yung setback sa ating pananampalataya. Sasabihin naman natin, kasama naman natin ang Panginoon. Di ba ganun minsan? Bakit pag ito, pinapanalangin ko, pinapalangin ng lahat, pero para bang walang kasagutan? Now, ito ang karanasan ng mga disipulo sa Marcos 4:35 hanggang 41. Ito yung karanasan nila. Sa buhay nila, anong nangyari doon? Nasaan yung mga alagad nung panahong ito at nasaan ang ating Panginoong Jesus? Marcos 4:35 hanggang 41. At ng araw ding yaon ng gabi na ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anumang sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha at sila'y nagsasabihan, Sino nga ito na pati ng hangin at ng dagat ay tumalima sa kanya? Tingnan natin, Pastor Ray. May bagyo ito. Tumatawid sila. Kasama nilang Panginoon. Ang problem nito sa mga alagad, ang nakita nila, yung matataas na alon, yung hangin na malakas, yung ulan, yun ang nakita nila eh. But in their midst, nandun ang Panginoon. Minsan sa buhay Kristiyano, yun ang nakikita natin. Kaya minsan natatakot tayo eh. Ito, personally, nandun ang Panginoon, kasama nila. Pero anong nakita nila? Yung bagyo ang nakita nila. Hindi nila nakita na in the midst doon sa bagyo na yon, sa kalagitnaan ng bagyo, nandun ang Panginoon. Do you think na pag may bagyo sa buhay Kristiyano, may kapaghatian, walang Panginoon? Wala sa buhay, wala yung presensya na, wala ba doon sa kanila? Di ba nandoon? Pero minsan, ang nakikita natin, ang nakikita ko, hindi ako exempted doon, ang nakikita, itong nasa palibot na nagbibigay takot. Pero hindi natin nakita na sa kalagitnaan at kadiliman sa buhay ng isang Kristiyano ay nandoon kasama natin ang Panginoon. Kaya ang setback, ang setback ay tinuturuan tayo upang tayo ay magdepende sa Panginoon.
Yeah? It will teach us how to depend upon God. Yun yung setback. Hindi lang yun. Ano yun? Failures, disappointments, struggles. Yun ay nag-i-expose doon sa ating kahinaan. Ini-expose tayo na ito, pinapaintulutan ng Panginoon na makaranas tayo nito. Tapos ini-expose tayo kung ano tayo. At kung ano ang response natin doon sa exposure na yon, yung setback na yon. Di ba? Ganon mga kapatid. At iyon ay pinapahintulutan ng Panginoon yon to give us the spirit of humility. So that papalapit tayo sa Panginoon. Para bang yung setback ay megaphone. Megaphone ng Panginoon, baka hindi natin naririnig siya. Kaya pinapahintulutan itong setbacks para marinig natin yung kanyang megaphone at lalapit tayo sa Panginoon. Tuloy ko yung sinasabi kanina ni Pastor Marvin na bakit kaya dumarating ang mga kabiguan sa buhay, yung binanggit niya na setbacks. Bakit kaya nakakaranas tayo ng mga difficult moments, difficult times in our lives? Nandyan naman ang Panginoon sa atin. Yun yung kadalasan na ating tinatanong. Pero we are not exempted sa mga kabiguan sa buhay. Meron lamang difference na binabanggit dito sa ating pinapag-aralan. Sa mga nananampalataya, yung difference nito ay it is not the absence of storm, but the presence of Jesus, yung binanggit na kanina ni Pastor Marvin. So, sa buhay natin, marami pa ring mga storm sa ating buhay. Kahit na ikaw ay nananampalataya, tapat na naglilingkod sa Panginoon, makakaranas ka pa rin ng kabiguan, kahirapan sa buhay, sakit, na hindi mo maipaliwanag bakit nangyari ito sa iyo. Ngunit ang difference na binabanggit natin is the presence of Jesus, because He is in control. He will not leave us. So, merong pangako kasi sa lumang tipan na gusto kong babasahin natin, Pastor Ray. Isaiah 43 verse 2. Kung saan ay binabanggit dito yung napakagandang pangako ng ating Panginoon. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y isa sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. O magniningas man ang alab sa iyo. Okay, so no matter how scary our experiences in life, gaano man ito kasakit, gaano man ito kahirap na hindi na natin may paliwanag, shift your focus not from the waves, but to the Savior. Yung sinasabi nating trusting faith means look at the Creator and not the crisis. Kung minsan kasi yan yung ating nakikita Yung sinabi na ni Pastor Diaz kanina na nakikita natin yung mga nasa paligid natin But look at the Creator and not the crisis. Ito yung dapat nating titingnan. So, yung trusting faith ay kagaya ng anchor. Yung anchor, it doesn't make the storm go away. May anchor ka, pero hindi niya pinapaalis yung bagyo. It just keep the ship from drifting para hindi ito masisira kahit na merong bagyo na darating o papalayo. Kundi ang anchor na sinasabi natin ay ang ating Panginoong Jesus. So you don't need to know how and when the storm will end. Just need to trust the one who can quiet the storm, and that is Jesus. Kaya, in addition, Pastor Ray, ay tama yun, yung anchorage mo, dapat malakas yun.
Kaya tandaan natin na yung spiritual growth will develop through difficult situation. Yun. Oo. Not in a comfortable situation. Di ba ganun nangyayari yun eh. So in the midst of the storm, ginagamit yun ng Panginoon para ma-anchor tayo sa Kanya at lumago tayo sa pananampalataya. Because in the stillness, yung Ilocano ko nalinak. Payapang... yung mapapayapang Oo. karanasan ng isang mananampalataya ay hindi yun nagkukos ng growth. At yung kahoy nga, pag binagyo yan, makita mo, matibay yan. O kasi dumaan sa bagyo. Maraming bagyo. O kaya ang isang mananampalataya, para magkaroon nung yung trusting faith na yan, pinapadaan niya ng Panginoon doon sa bagyo. Para masubukan yung tibay ng pananampalataya. Kaya tayo, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, pag dumaan tayo sa bagyo, paangla tayo doon sa Panginoon. At titignan natin na opportunity for us to grow. Hindi opportunity for you to be drifted away. Para lumayo pa. Para lumayo ka sa Panginoon. Kasi minsan, nagsusurrender na eh. Umpisa pa lang sa surrender, ayoko na. Tumalikod na. Hindi ganon eh. Hindi ganon. We need to trust. We need to trust the captain of the boat. Napakaganda. Ang unang punto natin. Meron bang sasabihin? Palaging sinasabi sa akin ni Mrs. kasi, nung marami akong nararamdaman, sabi niya, wala na yung panahon mo na disco. Ang panahon mo na ngayon ay Diyos ko. Kasi ang tao ay kapag maraming mga dumarating sa kanya na mga karanasan sa buhay, pagsubok sa kanyang buhay, mga sakit, kapighatian, ay lalong lumalapit sa Panginoon. At yung sabi ni Pastor Marvin nga kanina, sa panahong iyon, lumalagaw tayo sa ating pananampalataya. Hindi sa panahon ng stillness, kundi sa panahon ng kabiguan. Maraming salamat. Napakaganda ang unang punto, mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, na ang patunay na totoo tayo na lumalakad kasama si Kristo ay may pagtitiwala, yung trusting in Jesus. Na kahit may mga setbacks sa ating buhay, huwag nating isipin lang ang Panginoong Hesus ay natutulog lamang, kundi nandyan, nakikinig. Hintayin lang natin na siya ay bumangon sapagkat nariyan siya. Kung tayo'y lumapit sa Kanya, babangon siya. Gaya ng mga ikwento ninyo, mga kapatid, ng kwento ng Malakasan. Nung tinawag siya, bumangon siya at binigyan niya ng kapayapaan ang ating buhay. Kaya tayo'y lumakad sa unang punto na may pananampalataya o pagtitiwala, trusting faith. May pagtitiwala na matibay na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kahit anong mga dumaang pagsubok o kaya kabiguan sa ating buhay. Ang pangalawang punto ay touching faith. Ibig sabihin nito ay reaching out Jesus. Ano ang layunin nito? Ang pinapaliwanag sa atin, Pastor Marvin. Kanina, yung una, we trust. We should walk by faith. Yung trust yun eh. Ngayon naman ay touching. Touch. Ibig sabihin noon ay may sasalingin tayo ng Panginoon. Now, dito sa Bible may experience doon sa Mark, mahaba yung kwento, Pastor Ray, sa Mark 5:21 to 34. Di ba, ang Panginoon ay nagraras. Nagraras doon kasi pupunta niya yung patay na Anak ni Jairus. Anak ni Jairus, di ba? Nagraras, nagmamadilig siya. Then, suddenly, along the way, ay sabi ng Panginoon, who touched me? Who touched me? Very, very sensitive yun eh. Kasi during that time,
doon sa laylayan ng baro ng isang rabbi, mayroon siyang parang tassel. Oo. Yung tassel yon na pag meron kang tassel na ganon, you are a rabbi, you are in authority to teach. Yung daming tao na yon, at ang hinawakan lang yung tassel. Hindi naman yung pa eh. Yung tassel. Yan ang sabi ng Panginoon, who touched me. Daming nahawak sa kanya. Oh, ang dami na. Hindi naman sinabi na, who touched my tassel. Oo. Hindi naman yun eh. Who touched me. Doon sa crowd na yun. Now, masinin natin mga kapatid. That lady is special to God. Sa kinadami-daming tao na sumusunod, pero sabi, who touched me? Who touched me? Now, it's a question of personal investigation. Kaya, ito Pastor Ray, ang Pastor Ray, Pastor Julius, nung maganda doon eh. In the midst of our suffering, ang Panginoon ay interesado pa rin sa atin. Amen. Ito, ilang taon na na-bleeding ito, ilang taon na na-bleeding. Oh. Pero ang Panginoon, anong nangyari sa kanya? Who touched me is still interested. Oo. Oh. Ibig sabihin niyan, in the touching faith, God is the one reaching out to us. Kasi who touched me, sabi niya man, pwede niya man lang pabayaan yun eh. Pero hindi siya, tumigil siya eh. Hindi ba tumigil siya? At tinanong niya, sinong sumaling sa akin? Hindi niya napapansinin yun. Di ba? Hindi napapansinin. Ganun ang Panginoon. In the midst of our suffering, God will stop and pay attention to us. Kasi minsan hindi natin napapansin yun eh na. Kasi ang nakikita natin, hindi natin nakikita na ang Panginoon, while we are suffering, He is interested to us. Di ba napakaganda? Kaya, pag yung setbacks, tingnan niya, setbacks, anong nangyari kay Peter? Peter denied Jesus 3 times. 3 times. Oh, pero anong nangyari sa kanya? God is Bago. still there. Si Daniel, anong ginawa kay Daniel? Tinapon sa leon. Tinapon sa leon. Oh. Yung Pero in the midst of the roaring lion, nandun ang Panginoon. Kaya in the midst of the roaring lion of our suffering, of our setbacks, God is there. Amen. Di ba? Hindi natin nakikita yun kasi. Kaya maganda itong lesson natin eh. God is reaching us. That's why grace, papasin po natin, grace meets us not only in our successes, but in the dark part of our lives. Yeah. Ganon yung kaya ito yung setback. Kaya minsan, nakatuon yung ating pansin doon sa setback. Pero hindi natin nakikita yung kasama natin in the times of our setbacks. May nakita ko na sa ibang pamamaraan nung doon sa kwento. Kasi itong kwento ito ay kwento within the kwento. Yung conviction of faith ng babaeng ito, na kung saan ay hindi mo naman kasi pananampalatayaan, hindi mo kasi gagawin yung bagay na hindi mo pinananampalatayaan. Pinanampalatayanan. Nung nandun tayo sa ibang bansa, merong bebenta ng mga gamot. Dalawa kami ni Pastor Jerry. Dinala kami doon sa loob. Nung nakita ko na ginanon niya yung kamay niya kay Pastor Jerry, hindi naman niya ginalaw. Sabi ng Pastor Jerry, sabi ko, Delikado yun. talagang may kapangyarihan ito. So nung nagbenta na,
ako ay naniwala na yung kanyang binebenta na gamot ay makamangyarihan. Kanya kahit na mahal, binili ko. Kanya lang nabudol pala ito. doon sa babae, meron siyang conviction. At dito, kung kilala mo si Jesus sa iyong buhay, ay talagang gagawin mo lahat. Ito yung kanyang ginawa eh. Kahit sa crowd na maraming tao. Kasi naniniwala siya sagid po lang day. Gayadan. Yung matouch ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Yun yung paniniwala eh. Kung ating makikita. Kanya, dito makikita natin that Jesus notices each one of us. In the midst of billions of people, Jesus cares for us. Kilala niya at alam niya kung ano yung nararamdaman ng bawat isa sa atin. And He reached out. Kasi yung ating makikita na pangako ng Panginoon sa Psalms 34 verse 18 ay pwede nating panghawakan ito sa ating buhay. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ginamit yung salitang may bagbag na puso. Doon sa pag-translate sa English ay broken-hearted. Malapit ang Panginoon. So, huwag tayong matakot na kung saan marami man tayong setbacks, marami man tayong kabiguan sa buhay, nariyan ang Panginoong Diyos. Malapit ang Panginoong Diyos sa atin. So, kung ating titignan, the crowd pressed against Jesus out of curiosity, but the woman touched him out of necessity. So, magkakaiba yung mga tao na sumusunod sa Panginoong Jesus eh. Yung iba, out of curiosity, but yung babae, out of necessity. So, kapag tayo nahihirapan sa mga karanasan natin sa buhay, sa mga kabiguan sa buhay, alam ko na lumalapit tayo sa Panginoong Diyos because we know that we need the Lord. Napakaganda nitong mga una at pangalawang punto. Nakita, daming mga sermons na nagawa natin dito. Yung nakita ko rin dito yung pangalawang punto ay touching. Touching, sabi? Touching faith. Yung mga kwento ni Pastor Marvin, pangkaraniwan yung mga humahawak sa kanya. Pero nitong isa, kakaiba. Yung pananampalataya na nais niyang ma-reach out ang ating Panginoong Jesus. Actually, may kanta dito no? Yung unang punto nga may kanta din Walk with faith in your heart. Di ba? Ang pangalawang punto ay meron din, Pastor, He touched me. No? Pero yung translation nila dito sa Tagalog, yung He touched me, hindi hinipo, kundi binago. Yung kanta ng Poor Gospel, di ba? Kung naririnig yun. Binago, binago. Hindi yung hinipo, mga kapatid. Kaya, ang prinsipyong sinasabi dito, mga kapatid, ay ang paglapit natin sa Panginoong Jesus ay hindi dapat pangkaraniwan, nakagaya ng mga iba. Sometimes, totoo yung sinasabi nilang Pastor Marvin na it's not what you know. Yeah. Dito sa puntong ito, hindi yung what you know, kung ano yung alam mo kay Jesus. Kundi whom you know. Whom you know. Kilala mo. ang reality, Pastor Ray, ay kahit yung mga faithful believers, yung mga malakas sa pananampalataya, ay pati sila nakakaranas ng setbacks. Yeah. Dapat ito yung hindi nating maiwasan. Na ito, matatag ako sa pananampalataya, naglilingkod ako sa Panginoon, hindi big sabihin na tayo ay immune sa setbacks. Nakakaranas pa rin tayo. The more, yun nga the more na malapit ka sa Panginoon, the more nga na mas maraming mga setbacks. Kasi ang mangyari yan, ay yung kaway, gusto ko niyang hilain.
balik ka sa akin. Balik ka sa akin. Para mapalayo sa Panginoon. Para mapalayo sa Panginoon. That's why, when setbacks will comes, at ang response natin ay, we are discouraged, we are disappointed, at takot tayo. Pag yun ang nanguna sa ating karasan bilang manampalataya, the tendency is manlalamig tayo sa pananampalataya. Pero pag ang approach natin, pag dumating itong mga setbacks na ito, at yun ang gagawin natin parang hagdanan, na yun ay aapakan natin para lalapit tayo sa Panginoon, yun yung response ng isang mananampalataya. Kaya pag tignan natin sa karanasan ni Job, marami yan di ba? Pero sabi niya, lalabas siya na isang genuine na gold. Yung genuine na gold yun ay yung pananampalataya. Kaya ito pala ay ginagamit ito ng Panginoon para mahugasan tayo, mahubog tayo, para kikinang yung pananampalataya na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya nakita ko rin dito itong babaeng ito na kwento mo, Pastor Marvin, kakaiba yung pagtugon ng Panginoong Hesus sa kanya kasi nasa kalagayan siya ng setback. Samantalang yung mga nasa tabi niya, walang setback sa kanila, masaya sila, sumasama kay Kristo. Pero ito, nung tumawag siya, sa kasalukuyan ng setback niya. So yung taong tumatawag na may setback sa buhay, malakas yan sa Panginoon. Kaya kumakapit yan sa Panginoon. Kaya mabuti ang bawat isa sa atin, may mga setbacks na nararanasan natin. Tumawag tayo sapagkat kilala natin ang ating Panginoong Hesus at totoong tutugon siya. Punta na tayo sa pangatlo, mga kapatid, ay triumphant faith. See God's bigger picture. Sabi dito, Pastor Marvin. No. Pag tignan natin yung outline natin, Pastor Ray, yung trust natin, sabi ko na we walk by faith. Yung touching naman ay we experience God's presence. Then yung triumphant na yon, we experience deliverance. Nga pagtignan natin. Kaya ito, maganda ito Ito ay familiar sa atin, Pastor Ray, Pastor Jules, doon sa Roma 8:28. Very, very familiar. Minsan, ito yung palaging kinukot natin kung wala na tayong tatakbuhan. Ito yung ultimate. Ito yung ultimate na remedyo, Pastor Jules. Anong sabi doon? 28 sabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya maganda ito Kaya lahat pala ng mga karanasan na setbacks sa buhay ng mananampalataya, mayroong purpose. Mayroong purpose. At ang setbacks na yan ay pagtitignan natin, it will refine our character and will strengthen perseverance. Na ito maganda Ito yung pagkasabi ni Pablo, all things work together. Now, ano naman ang sabi ni Santiago? Ano naman ang sabi ni Santiago doon sa Santiago 1:2 at saka 3. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ganda, no? Sabi ni Santiago, ang sabi niya, count it all joy. Yung mga setbacks sa buhay, ang sabi niya, count it all joy. Paano naman sabihin mo, Panginoon,
natutuwa ako kasi mayroon akong cancer, stage 4. At malapit na akong Malapit mamamatay. na ako. Pero that's how we should address. We should address. Para bang it's hard to accept. Para bang sabi, Pastor, hindi naman realidad yan eh. But to a Christian, it gives them peace of mind. Kasi sabi doon, yung mga setback, disappointment, sickness, delays, discouragement, ang sabi ng Panginoon, count it all joy. Why? Why it all joy? Knowing, alam mo, sabi mo, alam mo, that the testing of your faith, yung pagsubok sa iyong pananampalataya, ano ang kanyang fruits? Ang sabi doon, Pagtitiis. it produces patience. Kaya tama si Juan doon sa libro ng Apokalipsis Oo. ng mga maliligtas. Ay yung mga nagtitiis, sabi doon, here are the patience of the saints. Sabi doon sa Oo. libro ng Apokalipsis. Yung pala, ito yung mga ang triumphant faith, ito yung mga taong nagtiis sa kanilang pananampalataya. Kaya triumphant eh. No. Kaya triumphant. Ito yung mga tao na sinabing, all things work together. Sa hirap at ginhawa. Ito yung mga tao na na-refine. Ito yung nakakita yung bigger purpose ng Panginoon. Kasi sabi niyo yung outline natin kanina, triumphant faith, seeing God's bigger purpose. Ito yung purpose ng Panginoon para pala ma-develop sa akin, ma-develop sa inyo, ma-develop sa ating lahat yung patience. Kasi kinakailangan yon doon sa isang mananampalataya. Pastor Ray at Pastor Marvin, dito sa ating leksyon ay binibigyan tayo ng halimbawa ng mga tao na nakaranas ng mga kabiguan sa buhay, kagaya ni Job. Job went through an unimaginable suffering. He lost his finance, he lost his family, and he lost his friends. Tatlong F yung nawala sa kanya, no? Finance, family, and friends. Ito yung nawala sa kanya. And it had happened na hindi naman inexplain ng ating Panginoong Diyos sa kanya. So kung minsan, tayo rin kapag nakakaranas ng ganito ay we question God. The question is, can you still thank God in the midst of loss, in the midst of pain, in the midst of heartache na sinasabi ni Pastor Marvin kanina? Pag meron kang cancer, thank you Lord, may cancer ako. Hindi naman. Kundi ang sinasabi natin, Panginoon, sana ay gumaling na po ako. Yan yung ating sinasabi. Pero ito yung sinasabi na karanasan ni Job, that God wants us to emulate, na kung saan the reality of suffering ay mangyayari talaga sa bawat isa sa atin bilang nananampalataya. Ngunit kakaiba ang respond ng isang nananampalataya na kagaya ni Job. Ang respond ni Job sa Job 1:21, ano yung sinasabi doon? Pastor Ray, ano yung sinasabi sa Job 1:21 na kanyang respond? Na dapat na ito rin yung respond ng bawat isa sa atin. Kasi ang nakita ni Job ay nakita niya yung bigger purpose. Ano yung sinasabi diyan sa Job 1:21? At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, pinuri niya pa rin ang pangalan ng Panginoon. Dahil alam niya kung ano yung bigger purpose. Yung lahat ng nasa kanya ay hindi yan sa kanya. Binigay yan ng Panginoon lamang. So, kung kukunin ng Panginoon ay hindi siya magreklamo dahil alam niya na yun ay binigay ng Panginoon eh.
Siya ay galing sa wala. Hubot-hubad. Wala talaga. Kanya nung nawalang lahat sa kanya, yung finance, yung family, at yung friends na nakapalibot sa kanya, ay ang sabi niya pa rin, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. So, yun yung dapat respond ng bawat isa sa atin pag dumarating sa atin ang mga setbacks sa buhay natin. So, yung triumphant faith na sinasabi dito is the confidence that God is weaving a masterpiece out of the messy, painful threads of our lives. So, kapag nakakaranas pala tayo ng ganon, ay God is weaving doon sa messy lives ng bawat isa sa atin upang sa ganon ay lalabas tayo. So, kung ating titingnan yung nangyari kay Job talaga, doon sa dulo ng chapter 42 ng Job, ay binalik lahat sa kanya yung 10 anak. At nadoble pa yung mga ari-arian na nasa kanya. So, yung ultimate guarantee, every trial is being repurposed for your ultimate good and His ultimate glory. Kaya, Maganda ito. maganda, Pastor Ray. Susog lang doon sa kay, Oo. kay Hope. Kita natin. Kaya, anong sabi niya sa 23:10? Ito yung pinaka-favorite na text ko doon sa the Book of Job. Alam natin yung karasan, explain kanina ni Pastor Jules. Kaya nung kita niya, ay, ito nangyari sa akin. Ano ngayon? 23:10. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Di ba? Kaya maganda Ang sabi niya doon ay, alam niya yung daan. Alam niya yung daan kasi nauna nga ang Panginoon doon Nauna niya, kaya ibig sabihin noon, when we suffer, when we experience setbacks, nauna ng Panginoon doon. Kasi sabi niya, He knows the way that I take. Then, pagkatapos noon, ano sabi niya? When He has tested me, nung sinubukan niya ako, anong sabi yun? I shall come forth Like gold. Yun pala yung mga setbacks natin sa buhay. Mga kaibigan, mga mananampalataya, yung palang setbacks natin sa buhay, yun ay pinapaintulot ng Panginoon. Para sa ganun, lalabas yung ginto na pananampalataya natin. Sabi ni Pastor Julius kanina, out of the messy situation, messy setbacks, and at times we cannot understand yung mga pangyayari doon. Let us be patient, like Job. At in the end, makita natin na lalabas yung kinang ng ginto ng pananampalataya sa ating buhay. Alam nyo, sige Pastor. Merong binabanggit pa sa leksyon natin na yung mga karanasan ng mga disciple on the road to Emmaus. Habang sila naglalakad, they were blinded by their grief. So kung minsan, yung sorrow mo, kung minsan, yun yung Hadlang. Bulag. Nakakabulag sa iyo para hindi mo makita. Pero maganda rin kapag ikaw ay binuhos mo yung luha at pagkatapos na malinisan yung mata mo, makikita mo na. Makikita mo yung kaliwanagan, yung purpose, bigger purpose kung bakit nangyari. Dahil ito yung karanasan din ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan they see beyond shattered expectation and the blindness of grief, ito yung karanasan nila. Pero may sinasabi si Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 12:9 na kung saan yung setbacks, yung present suffering is not the final story, but God can work
Yeah. through weaknesses, in pain. At ano pa yung sinasabi dyan sa 2 Corinthians 12, 9 and 10? At siya'y nagsabi sa akin, ang kanyang biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kainahan. Mhm. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Mhm. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, Okay. sa mga pagkaapi, Mhm. sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, Mhm. sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Okay. Napakaliwanag yung binabanggit ni Apostol Pablo. Kaya nga kung ating titingnan ng mga karanasan ng mga ninuno sa banal na kasulatan, it teaches us to trust God's sovereignty when life makes no sense. And it teaches us to trust God's timeline when our plans fall apart. Ito yung nakita ko na binabanggit sa leksyon natin, bakit pinaparanas pa rin tayo sa mga kabiguan sa buhay. So, Pastor Ray, in other words, setbacks are God's setups Mhm. for us to grow spiritually. Amen. Ito nga yung setbacks are setups for us to step up. For us to step up. Oo, for us to step up. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, naunawaan natin, kakaiba ang leksyon na ito, na ipinaportray sa atin yung radical na pananampalataya. Hindi lang pangkaraniwan. Biro mo, magagalak ka, kakanta ka, magsaya ka, kung magkasakit ka, kung may mga tukso, o kaya may mga pagsubok. Kakaiba ito. Wala pang Kristiyanong maaring nangyayari na ganito. Pero pinapakita sa atin mga kaibigan na ito'y katotohanan na dapat maaring kung may mga mangyayaring ganyan kakanta-kanta ka ba? Baka yun, Pastor Barbin, ay magiging maayos o kaya babalik yung mas maayos na kalusugan. Healing will come. Kasi sabi doon a merry heart doeth good a merry saint, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, maraming salamat na ang 3 punto na ito ay dapat nating pagbigyan ng pansin, mga kapatid, na kailangan tayo'y magtiwala sa Diyos kahit nasa gitna ng mga pagsubok at kapighatian. Pangalawa ay humawak tayo dahil ang Diyos ay babaguhin niya ang ating buhay. At ganoon din magkaroon tayo ng triumphant faith. Ito'y pananampalataya na makapangyarihan na ito'y magwawagi, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, hingin natin si Pastor Marvin sa kanyang panalangin pagkatapos na makarinig tayo ng isang awitin. Bakit nga ba may lungkot? Bakit nga ba may dusa? Bakit nga ba may bighati, iyak o luha? Wala na bang kasiyahang mararanasan? Wala na bang ngiti na makikita? Bakit nga
magpapatatag sa ating hawak ka lang, huwag kang lalayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos natin. Bakit nga ba may buhay? Bakit parang walang kulay? Bakit nga ba kailangang sakit ay madama? Nasaan na bang kagalingang mararanasan? Nasaan na bang lunas na makikita? Kapit kamay, huwag kang bibitaw. Mga pagsubok na ito'y magpapatatag sa atin, hawak ka lang, huwag kang lalayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos natin. Tiwala mo sa Diyos ang siyang sinusubok, hanggang saan ang iyong makakayang manindigan sa Panginoon. Kapit kamay, huwag kang bibitaw. Mga pagsubok na ito'y magpapatatag sa atin, hawak ka lang, huwag kang lalayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos. Anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos natin. Nasa Diyos ang pag-asa natin. Buhay na pag-asa. Pastor Marvin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa lesson. May mga setbacks o suliranin po kami sa buhay. Ngunit kami po ay nagpapasalamat that in the midst of our setbacks, kasama ka namin. At marirecognize po namin ang iyong presensya. Panginoon, ito ay pinapadaan niyo po kami dito so that our patience will be molded in us para kami po ay lalago na matibay sa pananampalataya. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin
sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras na Pag-aaral. Pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos. Ang bawat isa ay minamahal ng Panginoon Diyos, kaya mahal ka ng Diyos.